Nagsisimula ang pelikula sa isang tensyonadong palitan sa mga military radio habang desperadong nag-uulat ang mga sundalo ng isang hindi inaasahang pag-atake ng mga misteryosong nilalang sa iba't ibang panig ng mundo. Narito sa Netherlands, Colorado, halos buong bayan ay wasak na, ngunit ang lahat na nasa taas ng 8,000 talampakan ay nananatiling hindi nagagalaw. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, mabilis na nalulupig ang militar. Pagkalipas ng 3 taon, ang natitirang sangkatauhan ay nagtago sa matataas na kabundukan, dahil ang mga halimaw ay hindi kayang umakyat sa itaas ng 8,000 talampakan sa ibabaw ng dagat. Sa Colorado Rockies, isang maliit na bayan ang kumukupkop sa isang grupo ng mga nakaligtas, isa sa kanila ay isang batang lalaki na nagngangalang Hunter. Lumulusong siya sa ibaba ng ligtas na hangganan ng altitude upang gumamit ng binoculars at masilayan ng isang kalapit na pamayanan na nakatirek sa isang malayong bundok. Sa kanyang pagbabalik, napansin niya ang isang kumikinang na pulang liwanag na sumusunod sa kanya, isang halimaw ang nakaamoy sa kanya. Tumakbo si Hunter pataas ng Dallas Dis patungo sa malinaw na hangganan ng ligtas na altitude, habang hinahabol siya ng nilalang. Sa mismong sandaling aabutan na siya ng nilalang, nakatawid siya sa linya, at huminto ang halimaw sa paghabol. Sa kanilang tahanan, ikinwento ni Hunter ang nangyari sa kanyang ama na si Will. Galit na pinagsabihan siya ni Will at pinaalalahanan na inilagay niya sa panganib ang kanyang buhay. Kalaunan, sumama si Will sa pangangaso kasama si Cad, kaibigan ng kanyang yumaong asawa na si Tara. Ipinaliwanag niya na madalas bumababa si Hunter sa hangganan upang magmasid. Naunawaan ni Cad ang sitwasyon, dahil nami-miss ni Hunter ang mga kasing edad niya at ang pagkakaroon ng kalaro. Ngunit dagdag ni Will, hindi lang ito tungkol sa kalungkutan. Ang lugar na binibisita ni Hunter ay kung saan niya huling nakita ang kanyang ina. Habang sinusubaybayan ng isang osa, matagumpay na napatumba ni na Will at Cad ang kanilang biktima. Sa kanilang pag-uwi, napansin nila ang kanilang kapitbahay na nag-aayos ng mga improvised armor-piercing rounds. Tinitest niya ito sa isang piraso ng kaliskis ng halimaw na halos hindi na matagos at halos hindi masira. Bago ang apocalypse, si Nina ay isang napakatalinong siyentipiko na buong dedikado sa kanyang trabaho. Ngayon, pinapangarap niya na makahanap ng paraan para patayin ang mga nilalang. Sa gabing iyon, narinig ni Will ang isang warning beep mula sa inhalation machine na ginagamit ng kanyang anak sa gabi. Agad niyang pinalitan ang mga filter para makahinga si Hunter. Ipinanganak ng kulang sa buwan si Hunter, kaya hindi pa ganap ang pagkakadevelop ng kanyang baga at maaaring bumigay anumang sandali. Napagtanto ni Will na paubos na ang supply ng mga filter, kaya nagpasya siyang isugal ang delikadong paglalakbay papunta sa lowlands, partikular sa Boulder, dahil naniniwala siyang maaaring may natitirang supply pa sa ospital doon. Kinabukasan, naglaan ng oras si Will para turuan si Hunter kung paano protektahan ang kanilang mga tanim na patatas laban sa lamig, at kung paano manghuli ng isda ng maayos. Ka-birthday ni Hunter, kaya binili ni Will ang natitirang pakete ng macaroni and cheese, paboritong pagkain ni Hunter, para maghanda ng espesyal na hapunan. Habang kumakain sila, inihayag ni Hunter ang kanyang pangungulila sa pakikipagkapwa at tinanong kung bakit hindi na lang sila gumagamit ng radyo para makipag-ugnayan sa iba. Ipinaliwanag ni Will na halos kulang na kulang ang kanilang kuryente para mapagana ang machine ni Hunter. At nakikipag-ugnayan sila sa ibang mga shelter sa pamamagitan ng mga bandila. Pagkatapos ng hapunan, dumaan si Cad na may dalang ilang beer. Pumupo sila sa beranda at nagbalik tanaw sa kanilang payapang buhay bago ang apocalypse habang pinapanood ang pinakabagong mga eksperimento ni Nina. Kalaunan ng gabing iyon, inatake muli si Hunter sa paghinga, kaya kinailangan ni Will gumamit ng emergency syringe ng gamot dahil naubos na ang mga filter ng machine. Napagtanto ni Will na nauubos na ang oras, kaya pumunta siya sa bahay ni Nina sa gitna ng gabi. Sa kanilang pag-uusap, nalaman na minsang nagtungo si Nina sa mga laboratorio sa Boulder upang mangalap ng mga kemikal at kagamitan para sa kanyang pananaliksik sa mga sandata laban sa mga halimaw. Ito rin ang paglalakbay na naging sanhi ng pagkamatay ni Tara, ang asawa ni Will. Matagal nang may kimkim na galit si Will kay Nina dahil sa pagdala niya kay Tara sa kanyang kamatayan. Gayunpaman, si Nina ang tanging nakabalik ng buhay mula sa ganoong paglalakbay. Hiniling ni Will na samahan siya nito sa ospital, ngunit tumanggi si Nina. Tinawag itong kabaliwan dahil dudurugin sila ng mga nilalang. Nagpumilit si Will, sinasabing may utang siya sa kanya para kay Tara, at binigyang diin na wala na siyang mawawala. Umalis siyang may kumpiyansa na susunod din si Nina. Pagkaalis ni Will, gumawa si Nina ng isang espesyal na compass, habang pinahihirapan ng mga alaala ng kanyang huling paglalakbay kung saan nakita niyang pinatay ng mga halimaw ang kanyang mga kaibigan, kabilang si Tara. Napuno siya ng matinding guilt. Sa huli, ang bigat ng konsensya ang nagtulak sa kanya na pumayag sa misyon. Pinuntahan niya si Will. Hiniling ni Will sa isang babae na bantayan si Hunter sa loob ng 5 araw habang siya ay maglalakbay para kunin ang mga filter.
Kinabukasan, nag-impok si Will ng mga sandata sa armory para sa kanyang paglalakbay. Doon siya hinarap ni Cad dahil sa pag-alis nito nang walang paalam. Malinaw na may nararamdaman si Cad para sa kanya. Determinado, kumuha siya ng baril at iginiit na sasama siya sa ekspedisyon. Sa huli, sinabi na lang nila na maaari na rin itong mangyari ngayong araw. Sa labas, naghihintay na si Nina. Binalaan niya si Cad na ang mga halimaw kapag malapitan ay hindi katulad ng nakikita nila mula sa tuktok ng bundok. Hinahati at dinudurog nila ang tao ng walang hirap, at ang bala ay halos walang epekto. Ang tanging paraan para mapabagal sila kahit ilang segundo ay ang tamaan sila mismo sa mukha. Bago umalis, nagsalita si Will. Pangakong babalik siya sa loob ng 5 araw. Galit na paalala ni Hunter na iyon din ang eksaktong sinabi ng kanyang ina bago ito sumama sa huling paglalakbay kasama si Nina. Umalis ang grupo, sumusunod sa planadong ruta upang mabawasan ang oras na gugugulin nila sa ibaba ng ligtas na altitude. Upang makatipid ng oras, balak nilang gumamit ng ski lift para mabilis na makatawid sa lowlands. Habang bumabiyahe, lumala ang tensyon sa pagitan ni Nina at Cad na halatang ayaw sa isa't isa. Dahil sa inis sa ugali ni Nina, tinabig ni Will ang flask ng alak mula sa kamay nito. Nang makita nila ang isang wasak na military convoy sa ibaba, nawasak na ng mga halimaw, nagpasya sila ng bumaba upang kalapin ang mga naiwan na gamit at armas. Habang naglalakad pababa, ipinaliwanag ni Nina na ang kanyang compass ay nakakakita ng mga halimaw sa loob ng kalahating milya. Mas malakas daw ang magnetic field ng mga ito kaysa sa kahit anong buhay sa planeta. Ibinigay niya ang compass kay Cad at inatasan itong magbantay habang si Will ay naghahanap ng kagamitan, at si Nina naman ay kumukuha ng sample ng kaliskis ng halimaw para sa kanyang pananaliksik. Sa paghahalungkat, nakakita si Will ng underbarrel grenade launcher ngunit inamin niyang wala siyang alam kung paano ito gamitin. Kinuha ito ni Cad ng may kumpiyansa at ikinabot sa kanyang rifle. Habang nagpapatuloy sila, nagkaroon muli ng mainit na pagtatalo. Inakusahan ni Nina si Cad na lumalandi sa asawa ng yumaong kaibigan nito. Bumawi si Cad, sinasabing kasalanan ni Nina ang pagkamatay ni Tara. Lumala ang sigalot hanggang sa nagpalitan sila ng suntok bago pilit na pinatigil ng grupo ang away. Sa kanilang paglalakbay, nakakita sila ng malaking kawan ng mga ligaw na kabayo, patunay na ang kalikasan ay muling lumalakas sa kawalan ng tao sa lowlands. Sa kalaunan, narating nila ang lumang ski resort kung saan naroon ang ski lift na magdadala sa kanila sa susunod na bundok. Napansin ni Nina ang babala sa kanyang compass. Malapit ang halimaw. Kumikislap ang ilaw ng babala sa likod nila sa kagubatan. Gustong tumakbo ni Cad pataas, ngunit iginiit ni Nina na wala ng oras. Pumanig si Will kay Nina at tumakbo patungo sa control room ng ski lift upang buhayin ito. Habang papalapit ang halimaw, pinaputukan ito ni Cad gamit ang grenade launcher. Isang malakas na pagsabog ang nagpabagal sa nilalang ngunit hindi ito napinsala. Habang sina Cad at Nina ay nagtatanggol at patuloy na nagpapaputok, naibalik ni Will ang kuryente at naandar ang lift. Sumakay sina Will at Nina sa isa ng mga upuan at nagsimulang umakyat. Umakyat din si Cad sa poste ng suporta at tumalon patungo sa gumagalaw na upuan. Halos hindi niya maabot ang gilid, ngunit hinila siya ni Will pataas. Biglang humampas ang halimaw gamit ang galamain nito at tinamaan ang cable. Yumanig ang buong lift at bumagsak ang tatlo sa lupa. Buti na lang at hindi mataas ang pagkahulog. Tumakbo sila agad patungo sa ligtas na hangganan ng altitude at nakatawid mismo bago huminto ang halimaw sa gilid. Hindi nito kayang sumunod. Sa gabing iyon, sumilong ang grupo sa isa sa mga bahay ng resort. Nagbahagi sila ng isang bote ng whiskey bago matulog. Ipinaliwanag ni Nina kung paano ang unang pag-atake ng mga nilalang ay sobrang bilis at labis na malawak kaya walang oras ang sangkatauhan para malaman ang kanilang kahinaan. Ibang-iba raw ang makita sila ng malapitan. Gumuho ang sibilisasyon sa loob lamang ng ilang araw. Ibinunyag niya na ang mga halimaw ay umaatake lamang sa tao, at hindi pinapansin ang mga hayop. Hindi rin nila kinakain ang kanilang pinapatay, kundi tila nililipol lamang ang mga tao. Wala pang nakakita na natutulog ang mga ito. Nagtaka rin si Nina kung bakit mahigpit silang limitado sa altitude at hindi makaalis sa isang tiyak na taas. Naalala ni Will ang usapan nila ni Tara bago ito sumama sa huling paglalakbay papuntang Boulder kasama si Nina. Sinubukan niyang pigilan ito at inakusahan si Nina na nais lamang maging kilala bilang unang makakapatay ng halimaw. Sinabi niya na si Nina, dahil walang sariling pamilya, ay hindi raw nauunawaan ang halaga ng buhay at handang isugal ang buhay ng iba. Para makamit ang kanyang layunin, hindi nakinig si Tara. Wala siyang pamilya, at hindi pa siya kailanman nagkaroon ng pamilya. At mas malala pa, oras na lang ang hinihintay bago maubusan ng filter si Hunter. Isang taon pa siguro ang kaya nito, at nandoon pa rin sa ibaba ang mga Reapers. Kinabukasan, narating ng tatlo ang pasukan ng isang minahan na bumabagtas sa loob ng bundok at lumalabas sa kabila.
Nagulat at nagalit si Nina nang malaman niya na hindi ito sinabi ni Will sa kanila. Ipinaalala niya na kahit nasa safe zone ang bungad at labasan, ang gitna ng tunnel ay lumulubog sa ilalim ng linya, at may mga sangay pa na mas lumalalim. Ipinaliwanag ni Will na dahil ang mga halimaw ay galing sa ilalim ng lupa, mas magiging disadvantage ito para sa kanila. Mas lalong lumala ang sitwasyon dahil hindi gagana ng maayos ang compass ni Nina sa loob ng bundok. Sa kabila ng panganib, nagsuot sila ng helmet na may flashlight at pumasok sa minahan. Pagdating sa dulo, natuklasan nilang nakasara ang labasan. Wala silang ibang pagpipilian kundi bumaba sa isang hagdan patungo sa mas mababang tunnel para maghanap ng ibang daan palabas. Sa isa ng mga pasilyo sa ilalim, tinakpan nila ang ilaw ng flashlight at nakakita ng mahinang pulang liwanag. Tumakbo sila agad. Pinaputukan ni Kad ng granada ang pasukan para sana matabunan ng debris ang daanan. Pero halos hindi man lang ito napatigil ang nilalang. Pumasok sila sa makitid na siwang at pinatay ang flashlight habang pinipigilan ang paghinga para hindi maglabas ng hangin. Hinahanap sila ng halimaw, gamit ang galamain nito na kumakapa sa hangin. Habang papalapit ito, sinindihan ni Will ang flare para iligaw ito, sapat para makadaan sila sa mas malalim na bahagi ng tunnel. Si Kad ang nanguna, ngunit bigla siyang humarap sa isa pang halimaw na naghihintay sa dilim. Tinuhag siya ng galamain nito at hinila papunta sa kadiliman. Nawasak sina Will at Nina sa nangyari, ngunit wala silang magawa kundi magpatuloy. Nakahanap sila ng hagdan at umahan palabas ng minahan patungo sa kaligtasan. Sandaling nagluksa sila kay Kad bago nagpatuloy sa paglalakbay patungo sa isang ranger house kung saan nila planong magpalipas ng gabi. Sa loob ng bahay, nakita ni Will ang isang pakete ng macaroni and cheese, paboritong pagkain ni Hunter. Naalala niya kung ilang beses niya itong niluto para sa anak niya, at kung paano ito palaging hinihingi nito. Habang nakaupo sa tabi ng apoy, ibinahagi ni Nina ang kanyang teorya. Ang mga kaliskis ng halimaw ay gumagawa ng electromagnetic field. Kung makakagawa siya ng bala na makakasira sa field na ito, maaaring magresulta ito sa pagsabog ng nilalang. Isang projectile na may bonded material, kapag tumama, magdudulot ng napakalaking voltage difference at sasabog ang loob nito. Ngunit kailangan niya ng mga kemikal mula sa laboratorio para matest ang teorya. Tinawag ito ni Will na kalokohan at pinagsisihan ang pagkamatay ng kanyang asawa dahil sa mga ideyang tulad nito. Kinabukasan, sumakay sina Will at Nina sa truck ng mga ranger at bumaba patungo sa safe boundary, papunta sa lungsod at ospital na kailangan nila marating. Sa pagdating, maingat silang pumasok sa loob, tahimik na umakyat sa mga palapag habang hinahanap ang medical supply storage. Natagpuan nila ang storage room, ngunit halos ubos na ang mga laman ng shelves. May narinig silang kaina-hinalang ingay sa ground floor, pero nagpatuloy sila. Sa wakas, natagpuan ni Will ang isa pang storage na puno ng filters na kailangan niya. Pinuno niya ang backpack habang kinakabahan si Nina dahil may halimaw na malapit ayon sa compass. Habang papalabas sila, biglang bumagsak ang halimaw at sinira ang mga pader para maabot sila. Tumakbo sila pataas, ngunit may galami na pumasok sa dingding at binalot si Will. Pinutol iyon ni Nina gamit ang palakol at pinakawalan siya, sabay activate ng fire suppression system para makapagtago sila. Tumakbo sila sa hallway hanggang sa marating ang silid na puno ng oxygen tanks. Gumawa ng plano si Will. Hinintay niya ang pag-atake ng halimaw at pinaputok ang isang tangke. Isang malaking pagsabog ang tumama sa nilalang at itinapon ito palabas ng gusali. Sandaling hindi ito gumagalaw sa labas. Hindi sumunod si Nina sa utos na tumakas. Iginiit ni Nina na dumaan muna sila sa isang kalapit na lab bago bumalik sa kabundukan. Pumayag si Will kahit mabigat sa loob. Hindi nila napansin na gumagalaw muli ang halimaw sa likod nila. Sa lab kung saan dati nagtrabaho si Nina, mas kumpiyansa siyang gumalaw habang nag-eeksperimento sa mga kemikal at nagkukot ng bala. Nakita ni Will ang lumang opisina ni Nina at isang litrato ng kanyang pamilya. Hinarap niya ito. Hindi niya alam na may mga anak si Nina. Inamin ni Nina na iniwan niya ang mga ito noong araw ng pag-atake dahil pumasok siya sa trabaho kahit day off niya. Hanggang ngayon, dala niya ang matinding guilt na hindi siya namatay kasama nila. Inamin din niya na ganoon din ang nararamdaman niya kay Tara. Habang patuloy ang eksperimento, wala pa ring resulta. Gusto nang umalis ni Will, ngunit iginiit ni Nina na magpatuloy siya. Pinagpatuloy ni Nina ang paggawa ng bala, gamit ang blowtorch para mapabilis ang coating. Nang gumalaw ang compass, tanda na may paparating na halimaw, gumamit siya ng cobalt upang makagawa ng mas matibay at heat-resistant na magnet coating.
Matagumpay niyang nagawa ang unang cobalt-coated bullet. Pinaputok niya ito sa sandaling sumugod ang halimaw sa gusali. Samantala, nagmamaneho si Will pabalik sa bundok ngunit sumabog ang gulong ng sasakyan at bumangga sa bato bago bumaliktad. Nawalan siya ng malay. Nang magising siya, narinig niya ang mga ungol ng halimaw. Kinuha niya ang backpack at tumakbo patungo sa mataas na lugar. Hinahabol siya ng halimaw sa mabatong terrain. Nang malapit na siya sa safe zone, may isa pang halimaw na humarang sa kanya, at isa pa ang sumunod. Unti-unti siyang napapalibutan. Pinaputukan niya ang mga ito, alam niyang talo siya sa laban. Biglang isa sa mga halimaw ang bumagsak, walang galaw, at sumabog sa naglalagablab na mga piraso. Sa tuktok ng burol, nakatayo si Nina, matagumpay, hawak ang rifleng may lamang cobalt bullets. Ang mga bala ay nag-short circuit sa electromagnetic field ng mga halimaw, dahilan para sumabog ang mga ito. Isa-isa niyang pinabagsak ang natitirang mga nilalang. Habang nagkakawatak-watak ang mga debris, natuklasan na ang loob nila ay hindi organiko. Mga makina sila, mga robot na programadong umatake sa mga tao at iwasan ang mga lugar na lampas sa 8,000 talampakan. Hindi ito buhay na nilalang. Program lang ang gumagalaw sa kanila. Ang kanilang advanced na disenyo ay nagpapahiwatig ng posibleng pinagmulan mula sa ibang planeta o baka mula sa China. Bumalik sina Will at Nina sa nayon, kung saan sinalubong ni Hunter ang kanyang ama at mahigpit siyang niyakap habang umiiyak. Itinaas ni Nina ang bandila sa flagpole ng nayon, isang Jolly Roger na simbolo. Isa itong senyales sa ibang komunidad na may paraan na silang lumaban sa mga halimaw. Kumalat ang magandang balita sa radyo, at nagsimulang gumawa ang mga tao ng mga improvised na cobalt-coated bullets gamit ang anumang materyales na meron sila. Sa memorial ng nayon sa tabing ilog, inilagay ni Nina at Will ang isang bala na may nakaukit na pangalan ni Cad, bilang paggalang sa kanyang sakripisyo. Sabay silang nagpatuloy upang tuparin ang pangarap nito, ang lumaban pabalik sa mga halimaw. Isang volunteer squad na armado ng bagong sandata ang bumaba mula sa kabundukan. Habang umiikot ang kamera mula sa itaas, makikita ang mga pagsabog sa malayo habang isa-isa nang winawasak ang mga alien robots. Sa wakas, nagsimula ng lumaban ang sangkatauhan. Sa ganitong pag-asa nagtatapos ang pelikula. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Sheena, Haro, Liam Somar, Dom Ato Halil, RJ Day, Shanai, Jane Cabilan, Natrel Arellano, Jomar Camanian, Jomel Nobles, Borlas Manuel from Subic Zambales Samar, Jack Brownies Channel from Nagilian Isabela, at Wingay Gagaling and Iguan Family from San Jose del Monte, Bulacan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.